Patuloy ka maghari, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Ang iyong kapangyarihan, ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako, at ang kaligtasan ay binigay mo sa bawat isa. Siya manatili sa puso namin. Huwag kaming aalis sa iyong kanan. Magpalatili ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Sa buhay ng bawat anak mo na naririto, Panginoon, pangunahan mo. Ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagkilos at siya lamang namin mararanasan. Lord, sa awitan pa lamang, punuin mo kami ng kasabihan, punuin mo kami ng kagalayan. Upang sa bawat pagtaas ng aming mga kamay, na itataas namin ang dakilang pangalan. Maging Panginoon sa mga salita na ihahatid mo sa kalagitnaan ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na malis sa panguhay namin ang bawat salita. Paggawa namin at masunod ang mga kalooban. At ikaw lamang po, Panginoon, ang patuloy na mabigyan ng karangalan. And Lord, maraming salamat po ang araw na ito isa. Sapagkat ikaw lamang ang Diyos na dapat mabigyan ng karangalan. Ikaw lang ang Diyos na dapat magpapurihan. Salamat po, purihin ka at dahilahin ka sa aking pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Tuloy nga, ang araw na ito ay hindi lang pag-aalala ng pagmamahal ng bawat isa. Hindi tayo pag-aalala ng pagmamahal sa atin ng Diyos. At tayo dapat magalak at magpuri. Amen. Amen.
It's your breath in our lives, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lives, so we pour out our praise to you only. You
as stars of the stars that shine. Perhaps creation longs to have the words to sing, but this joy is mine. With a thousand hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, my song is forever yours.
Hallelujah. Napakabuti mo, Diyos, sa kabila ng kabalaan ng mundo ito. Nagpapakita ka, Panginoon, ang tunay na pagmamahal. At higit sa lahat, Panginoon, nararamdaman namin, Panginoon, ang iyong Santong Espiritu. Panginoon, hayaan mo ang iyong salita at sa tumilos sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi ko sa katabi mo, maligayang Pasko. Amen. Praise God, napakabuti po ng Panginoon sapagkat ang mundo ito ay nagdidiwang ng Kapaskuhan. At praise God, sa buhay po natin ay talagang masigit natin pinakikita na mahal natin ang Panginoon. Amen? Ang ating pagtaping ngayon ay hindi natatapos ang laban ng buhay na natatapos lang ang taon. Amen. Ibig sabihin, kahit na matapos pa ang taon ito, magpapatuloy tayo sa Panginoon. Kahit matapos pa ang taon ito, ay talagang ipakikita natin sa Panginoon na tayo yung pusong naglilingkod sa Diyos. Amen. At alam nyo, napakabuti kong Panginoon sapagkat matatapos ang 2025, sasalubungin natin ang 2026 na talagang ito nakikita ng Panginoon ang ating puso na patuloy na naglilingkod sa Kanya. Sabi po dito sa intro, mula January hanggang December, lumalaban tayo. At hindi na tayo binibigo ng Diyos. At tayo'y sinasamahan niya sa panahong binagyo tayo at binaha. At dito pinatunayan ng Panginoon, hindi niya tayo iniwan. At hindi niya tayo pababayaan hanggang matapos ang taon na ating minalakaran. Pero ang katapatan at pag-ibig ng Diyos ay nananatili at hanggang matapos ang taon, tinanaw niya tayo at pinagkukulan ng panahon. Amen. Kung iisipin po natin mula January hanggang December, ito buwan ito, wala tayong makikita na pinabayaan tayo ng Diyos. Wala tayong makikita na iniwan tayo ng Diyos. At ito nga, ilang araw na lang, January na, 2026 na. Pero ito, nais pa rin ng Panginoon na tayo magtuloy-tuloy.
Mga anak ng Diyos, bulay-bulayin natin ang ating buhay. Saan tayo ng area ng ating buhay na tayo iniwan ng Diyos? Saan tayo iniwan? Anong area ng ating buhay na iniwan tayo ng Diyos? Mga anak ng Diyos, bulay-bulayin natin ang ating buhay. Tandaan po natin, nag-umpisa ang buhay ng Panginoon na siya isilang at dito pinagawa niya na bawat tao o anak niya ay mahal niya at pinadama rin niya sa buong mundo na mula pagsilang niya ay siya ay magliligtas ng tao na nalalayo sa kanya. Amen. Church, nasaan ka na ngayon? Amen. Nasaan na ba tayo ngayon? Natapos mo ba ang laban ngayong 2025 o lagi kang umaatras sa laban ng iyong buhay? Amen. Alam niyo mga anak ng Diyos, nais po ng Panginoon na magpatuloy tayo hanggang dumating ang 2026. Tandaan po natin, hindi natatapos ang laban ng buhay, na natatapos lang ang taon. Kundi hanggat may hininga tayo, lumalaban tayo at lagi natin dinideklara na ang Diyos ay tagumpay sa laban ng ating buhay. Alam niyo minsan, kanina, katulad sa pinuso ko po, inisip ko, Panginoon, ito matatapos na yung year 2025. Ano ba yung mga bagay na nagkulang ako sa iyo? Ano ba yung mga bagay na gusto na pinagagawa mo na hindi ko nagawa? Central idea, kahit hindi Pasko, tuloy ang paggalit ko. Amen. Alam niyo, titignan natin ang mundo, titignan natin ang mga tao. Ngayon, masaya sila. Okay sila ngayon. Ngayon talaga hanggang mamayang gabi, talagang pinakikita nila na masaya sila. Pero ang tanong, kung matapos pa ang Pasko at kung matapos ang buwang ito ng December, masaya pa ba ang kanilang buhay? Pero kung tatanawin natin, mga anak ng Diyos, sa buhay natin, kahit hindi Pasko, basta ang pinaka-importante, nagbibigay tayo sa Panginoon. Transition. Mapasko o kahit hindi Pasko, tuloy lang ang paglilingkod. Kaya pitin mo yung katabi mo, sabihin mo, tuloy lang ang paglilingkod kahit hindi Pasko. Amen. Tuloy-tuloy lang kasi ito yung pinaka-importante sa lahat. Yung tayo magpatuloy sa Panginoon. Ang ating text, Lucas 2:25-32. Basahin po natin. Ang sabi po ng Lucas 2:25 hanggang 32. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon. Isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinihayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na pinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu Santo, sa patnubay ng Espiritu ni Simeon, ay pumasok sa templo at nang dalhin doon ni Jose at Maria at sanggol si Jesus upang tuparin ang ayon sa tinakda ng kautusan. Kinangga ni Simeon ang sanggol pagkatapos ng pulsa sa Diyos. Ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang iyong abanong alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na po ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Ito po ay liwanag na tatanaw sa mga hintil at magbibigay laman sa inyong bansang Israel. Purihin ang salita ng Diyos. Dito makikita natin ang Espiritu ng Diyos ay nananatili kay Simeon at dito ipinahayag ng Espiritu hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita
ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Alam niyo sa buhay po natin, nandito talaga na kinakailangan tanawin natin yung ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Mga anak ng Diyos, ang Espiritu ng Panginoon ay ating mararanasan sa panahon ng tayo naglilingkod sa Diyos. Kaya hindi lang buwan ng December natin ipadadama ang katapatan sa Panginoon, kundi sa habang panahon tayo maglilingkod na matapat sa Panginoon. At tulad ni Simeon, matuwid at may takot sa Panginoon na buong pusong naghintay sa katubusan ng Israel. Church, ang paglilingkod sa Panginoon hindi natatapos sa natapos lang ang taon, kundi ito'y simula at katapusan ng taon, tayo patuloy sa Panginoon na susunod at maglilingkod mula simula hanggang sa matapos ang taon. Alam niyo mga anak ng Diyos, gusto ko maintindihan mo, mula January hanggang December, isipin natin na kung ano yung mga bagay na ginawa natin na ito'y hindi tayo pinagtagumpay ng Diyos. Amen. Thank you, Jesus. Ang paglilingkod sa Panginoon hindi natatapos sa natapos lang natin ang taon. Katulad na, ilang araw na lang, January na. Ilang araw na lang, 2026 na. Pero ang tanong, ipagpapatuloy mo ba yung gusto ng Panginoon sa ating buhay? Roman number 1, pag-ibig nandun sumusuko. Ibig sabihin, kahit ano ba mangyari, yung pagmamahal natin sa Panginoon, hindi tayo sumusuko. Kahit na dumaan pa tayo sa mga bagyo, dumaan mo tayo sa mga anumang problema. Dito, nung kargahin ni Simeon ang sanggol, pagkatapos noon ay nagpuri siya sa Diyos. Nagpasalamat siya sa Panginoon. Alam ni Simeon, yung pagkapanganak ng Panginoon, maraming bagay na ginawa ang Diyos sa buhay ng mga tao dito sa mundo. Amen. Mga anak ng Diyos, manatili tayong naglilingkod. At ano man ang mangyari, tayo patuloy maglingkod sa Panginoon. Ano may mga bagay na nagaganap sa atin, dapat nagpapatuloy tayo sa Panginoon. Ano man ang ating nararanasan, kahit matapos pa ang taon 2025, dapat hindi natin ito sinusukuan at patuloy lang tayo sa Panginoon. Amen. Tanong, sapat na ba sa iyo na matatapos lang ang taon 2025? Amen, sapat na ba? Kapatid, ulitin mo. Hindi dito natatapos ang ating paglilingkod. Hindi dito natatapos ang binigay na buhay ng Diyos. Number 1, ang pagsunod kahit ano pa, ito dapat ipagpatuloy. Amen, kahit ano pa. Ang nangyari. Example, di ka babase na matapos lang ang taon, ay okay na yun. Amen, kapatid, kung itong taon 2025, naglingkod ka sa Panginoon, na para bang dumaan ka sa butas ng karayong, pero pinagtagumpay ka ng Diyos. Year 2026, mas pagbutihin mo pa ang iyong paglilingkod. Para para maranasan mo ang tagumpay na binigay ng Diyos. Mga dapat gawin na ito'y nagagawa mo habang nagtatapos na ang taon na ating ginatanggap. Alisin ang pride. Ano ba yung mga pride? Alisin po natin ito. Kasi hindi ito yung gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, year 2026, maharap natin na meron tayong malinis na pamumuhay. Sa ating pamumuhay Kristiyano, hindi tayo nabubuhay na buwan lamang ng December tayo magpapakaayos ng karakter. Alam niyo, maraming tao ngayon, December ngayon, hindi ako magagalit. December ngayon, kailangan mapagbigay ako, kinakailangan mapagpatawad ako. Kapatid, ulitin ko, sa buhay natin, dapat ano mga bagay na hindi kalugod-lugod, ito'y alisin natin dahil ang gusto ng Panginoon
yung ating karakter, walang anumang bagay na makakahadlang sa ating pagulito. Palapakan po natin ang Panginoon. Maraming tao, pag matatapos na ang taon o buwan ng December, saka ginagawa ang maayos na karakter. Kapatid, ulitin ko, hindi basihan na kaya ka lang gagawa ng mabuti, kaya ka lang magbibigay, kaya ka lang magmamahal. Dahil buwan ng December. Kapatid, ulitin ko, kahit anong buwan, dapat yung pinakikita mo yung pagmamahal mo, pinakikita mo yung karakter mo, na ito yung nakakalugod sa Diyos. Mga anak ng Diyos, dapat mula buwan ng January hanggang matapos ang taon, yung pride natin, ito yung hindi lamang December na aalis. Ang pride, dapat buong panahon at hanggang matapos ang taon, naalis sa pride natin. Amen. Tanda po natin ang Panginoon ay isinilang na puno siya ng kalinisan at lagi mapagmahal sa taong hindi tayo bilibig. Dapat ganun tayo. Ano, may pride pa ba tayo? Alisin na po natin yung pride. Sabi mo sa katabi mo, alisin na yung pride mo. Kasi hindi ito yung dapat eh. Dapat nakikita ang kababaan sa ating puso. Church, manatili tayo matuwid at palaging may takot sa Panginoon kahit hindi December. Kundi habang panahon tayo magpapakababa sa harapan ng Panginoon at sa harap ng ating kapwa-tao. Amen. B. Ang pagsunod sa buong taon mo hanggat nabubuhay ka, ito ang magpapaganda ng buhay mo. Amen. Ano sabi ng verse 26? Dito maliwanag na sinabi, ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na pinangako ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Hanggat tayo nabubuhay, ang Panginoon ay laging nakaagapay sa atin. Church, sa pagsunod, meron tayong tinatanaw na hanggat nabubuhay at sumusunod tayo, makakanta natin yung pangako at ang ating pagsunod na makakanta natin ang kaharian ng Diyos. Tanong, sa buong taong ba ng 2025, nasunod mo ba ang Panginoon? O natapos lang ang 2025 na puro lang reklamo ang nakamit ng Diyos sa ating paglilingkod? Amen, kapatid, ulitin ko, hindi pa po tapos ang laban. Nag-uumpisa ka lang. Asa kalagitnaan po tayo ngayon. Kaya sa pagpasok ng January 2026, totohanin po natin ang ating pong paglilingkod sa Panginoon. Tandaan po natin po na tatapos ang taon. Hallelujah. Hindi natatapos ang taon na ang buhay natin ay nawawalang halaga. Kundi tayo buong taon sumusunod at dinidesire ng puso natin na buong panahon tayo susunod sa Panginoon. Amen. Alam nyo, sa panahon ngayon, maraming tao makikita mo yung magandang ugali buwan lamang ng Disyembre. Amen. Alam nyo, maraming tao ang pagsunod, ginagawa lang tradisyon. Susunod ang December. Pag natapos ang taon, balik na naman sa dating buhay. Balik na naman. Alam nyo, ang gusto ng Panginoon, manatili po tayo sa paglulungkod sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. C. Magbayad tayo ng presyo. Hindi yung pera ang ibabayad dito. Magbayad tayo ng presyo para makapamuhay na may kababaan loob. Alam niyo, ito yung pinakamahirap sa lahat eh.
yung magbayad ng presyo. Kasi dito sa pagbabayad ng presyo, dito kailangan ibigay natin ang ating buhay. Ibigay natin ang panahon, ibigay natin yung para sa Diyos. Ang sabi sa verse 29, ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang iyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Church, ang pagbabayad ng presyo sa ating pamumuhay Kristiyano ay hindi sa araw lang. Kundi ito, habang naglilingkod ka at nabubuhay ka, magbabayad ka ng presyo. Amen. Hindi lamang itong December na ito, kundi buong taon, kinakailangan may panahon tayo sa Diyos. Mga anak ng Diyos, kahit ang Panginoon nagbayad ng presyo, nung ipinanganak siya, wala siyang matuluyan dahil wala ng lugar sa bahay matuluyan. Hanggang siya'y ipanganak, nagbabayad siya ng presyo. Hanggang sa siya'y mamatay sa krus, ibinayad niya ang kanyang buhay. Tanong, gaano kalaki ang binabayad mong presyo sa iyong paglilingkod sa Diyos? Amen. Kaya buhay ba? Yan. Makikita nyo, Pastor Rosario na hospital po siya. Kaya buhay ang kanyang pong paglilingkod sa Panginoon. O bahala na lang ang ating pamumuhay Kristiyano. Kapatid, ulitin ko, kapag tayo tinawag ng Panginoon, kaya buhay. Ano man ang mangyari, maglilingkod tayo. Tandaan po natin ang pagbabayad ng presyo, hindi sa lapi ang ibabayad mo, kundi buhay mo. O yung panahon mo, dapat ibigay mo sa Panginoon. Amen po ba? Palampakan po natin ang Panginoon. Amen. Lalo na po itong papasok na 2026. Simula pa lang ngayon, ang dami po natin talagang dapat gawin. Katulad po bukas, araw ng Friday, merong service sa Patay. Sa Sabado, anniversary ng December. Sa Linggo, panambahan. Eto na naman. May mga planning. Kapatid, ulitin mo, ang maglingkod po sa Diyos ay nagbibigay ka ng panahon sa Panginoon. Amen. D. Pag pinalo ka, masasaktan ka, pero matututo ka. Amen. Dito yung salitang pag pinalo ka, ibig sabihin may mga pagkakataon sa ating buhay, pinapalo tayo ng Diyos. Mga anak ng Diyos, walang pinalo na hindi nasaktan. Lahat ng pinalo, ito yung minamahal ng Panginoon. At ito'y At ito ay kanyang pinapalo dahil may pakialam ang Panginoon sa buhay mo at sa buhay ko. Kapag hindi ka na pinapalo ng Panginoon, pwede ka magtanong, bakit kaya hindi ako pinapalo ng Panginoon? Siguro, wala nang pakialam sa iyo ng Diyos. Pero kapag ka pinapalo ka, natututo ka, may pakialam ang Diyos sa buhay mo. Example, ang akala ng marami, ang pagpalo ng isang ama, ito'y wala ng pagmamahal ng ama sa anak. Kapatid, ulitin mo, ang pagpapalo, ito po'y meron pagkakatuto sa ating buhay. Kaya kapag pinalo na tayo, bumangon na po tayo. Tandaan po natin, pag pinalo ka, susunod. Amen. Susunod ka. At sa susunod, malaki na pagkakatuto ng buhay mo. Chart, hindi natatapos ang laban ng buhay na natapos lang ang taon. Amen. Kapatid, ulit. Hindi po tradisyon ang paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. B. Sabi ko rito, hindi natatapos ang laban ng buhay na natatapos lang ang taon. Hanggang nabubuhay tayo, may karapatan ng Diyos na pakialaman ang ating buhay. Para ganap tayo matuto sa ating sakit na pagpalo ng Panginoon. May pakialam po siya. Alam niyo, minsan, tinatanong ko po ito sa aking sarili, Panginoon, mahal mo po ba ako? Kasi dapat tinatanong natin sa Panginoon to,
ng ating paglilingkod, kailangan makita sa ating buhay ang ating Panginoon. Amen. Verse 25, ang sabi, may isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalan Simeon, isang lalaking matuwid at may takot sa Diyos at naghihintay sa katotohanan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu. Mga anak ng Diyos, pag ang Espiritu ng Panginoon nasa atin, 100% yung liwanag ng Panginoon, ito lagi nakikita sa atin. Amen po ba? Katulad po sa New Year, ang dami talagang paloses na makikita kong liwanag. Pero gusto ko maintindihan nyo. Kapag nasa atin ang Espiritu ng Panginoon, mas maliwanag ang buhay natin sa sumisinag na ilaw. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga anak ng Diyos, pag ang Espiritu ng Panginoon nasa atin, 100% yung liwanag ng Panginoon, ito lagi makikita sa atin. Tandaan po natin ang pinakamasayang pagsiselebrate ng kapanganakan ng Panginoong Hesus, yung liwanag ng Panginoon nasa atin. Ang sabi ng verse 10, yamang nakita na po ang aking mga mata, ang iyong pagliligtas. Sabi sa verse 31, na inyong inihahanda sa harapan ng lahat ng bansa. Church, kung ano ang unang paglilingkod, ganun din ang huli. Na dapat hindi lamang matatapos ang taon, kundi maging sa panibagong taon, tayo patuloy na maglilingkod sa Panginoon. At hindi tayo umihinto, kundi tuloy-tuloy na pag-celebrate natin ng kapanganaman ng ating Panginoon. Hindi natatapos sa pagkatapos ng taon ito. Kapatid, ulitin ko, nasa kalagitnaan po tayo. Hindi tayo pwedeng umatras. Amen. Kapag umatras ka, matatalo ka. Amen. Nasa kalagitnaan po tayo ng pagtakbo. Kung titignan po natin sa mga natitirang araw ng year 2025, meron pong mga bagay na dapat gawin tayo. Ano? Makompleto natin yung pinagagawa ng Panginoon sa atin. Tanong, kaya lang ba tayo mainit sa Panginoon dahil deserve? Amen. Kapatid, uulitin ko po. Hindi ko natatapos ang paglilingkod sa natapos lang ang taon. Hindi natatapos ang pagsamba dahil matatapos na ang year 2025. Ang gusto ng Panginoon, tuloy-tuloy. Huwag kang hihinto. Kalapitin may katabi mo, sabi mo, huwag kang hihinto. Amen. Tuloy-tuloy. Hindi natin alam. Baka doon sa mga natin tirang araw, doon dumating ang Panginoon. Church, hindi natatapos ang pagsamba na natapos natin ang year 2025, tuloy-tuloy hanggang umihinga. Alam niyo, kapatid natin namatay na nakaburol po doon sa Fort Lacayon. Alam niyo, tinatanong ko siya nung huli siyang sumamba. Kaya hindi ako makapaniwala na namatay siya. Hindi ako makapaniwala kinuha siya ng Panginoon. Kasi nakita ko siya na nakatitig siya doon sa letra ng mga inaawit. Hindi man bumubuka ang bibig niya, alam ko na umaawit at sumasamba siya sa Panginoon. Amen. Mga anak ng Diyos, gusto ko maintindihan niyo. Hindi natatapos ang paglilingkod o ang pagsamba sa Panginoon na itong buwan lang ng December. Dapat lumalakad ang mga araw, umiinit ang pagmamahal natin sa Panginoon. Tanong, kumusta na paglilingkod mo 2025? Nagawa mo ba yung pinapagawa ng Panginoon? Amen. Nagawa mo ba? Kapatid, gusto ko maintindihan mo, ilang araw na lang yung year 2025. Papasok na yung year 2026 at dito mag-uumpisa na naman ang pagtakbo natin, ang paglilingkod natin sa Panginoon. Mag-uumpisa na naman yung mga kinakaharap natin buhay. Tanong, yung ba year 2025, nagawa mo ba yung pinagagawa ng Panginoon? Tandaan po natin, hindi natatapos ang laban ng buhay na natatapos lang ang taon. Amen. Conclusion.
Anumang sitwasyon, anumang panahon, dapat natatapos ang taon na tayo buong puso nagpapasalamat sa Panginoong Yesus. Amen. Kapatid, ulitin ko. Nais po ng Panginoon sa mga oras na ito. Ibigay natin yung buhay natin sa Panginoon. Ibigay natin yung panahon sa Panginoon. Amen. Kung sa tanghalin ito o sa mga oras na ito, hinihingi ka ng Panginoon, sinasabi, anak, magpatuloy ka. Gawin mo ito. Kung sa tanghalin ito, hinihimpo ka ng Panginoon at sinasabi ng Panginoon, anak, malayo pa takbuhin. Kapatid, uulitin ko, malayo pa takbuhin natin. Nasa kalagitnaan tayo ngayon. Pagpasok ng January, eto na naman, kakaharapin na naman natin yung mga gulaya. Kakaharapin na naman natin yung mga bagay na hindi natin inaasahan sa ating buhay. Kapatid, year 2025, pwede ka lumuhod. Pwede mo sabihin, Panginoon, ano po ba yung pagkukulang ko? Year 2025. Gusto ko, Panginoon, pagpasok ng year 2026, magawa ko yung pinagagawa mo. Amen. Mga anak ng Diyos, uulitin ko, kung ang sanlibutan nagdidiwang ng Pasko, ito'y buwan lamang ng December sa kanila. Pero tayo, eto, papasok ng January, may kinakaharap na naman tayo. Tatakbo na naman tayo ng tatakbo. Nandito nakakaranas tayo ng pagkadaba. Nakakaranas tayo ng pagkatabilog. Kapatid, ulitin ko, focus to God. Tumanaw ka na year 2026 kung paano ka pinagtagumpay ng year 2025. Ngayon 2026, mas pagtatagumpay ka ng Panginoon. Amen. Mga anak ng Diyos, ang nais ng Panginoon, magpatuloy tayo. Hindi natatapos ang laban na natatapos lang ang taon. Babalik tayo, January, umpisa na naman. Amen. January, February, March, eto, nakikipag-battle na naman tayo. Nakikipaglaban na naman tayo. Kaya gusto ng Panginoon, maging matatag tayo, maging matagumpay tayo, maging malakas tayo sa lahat ng laban ng ating buhay. Tayo tumayo. Tayo po'y aalin sa Panginoon. Mamaya maririnig mo, napakagandang patotoo. At pati naranasan ng isang lingkod ng Diyos. Amen. Kapatid, gumagawa ng himala ang Panginoon. Gumagawa siya ng kaparaanan para tayo magtagumpay. Amen. Sabi nung sawit awitin, ay paano yun? Ibig sabihin, talagang ito, hindi natatapos ang laban ng buhay na ngayon lamang buwan ng December. Babalik tayo sa January, mag-umpisa ulit tayo. Hanggang sa matapos natin ang year 2026. Taas mo yung kamay mo. Sige, bigay mo yung buhay mo sa Panginoon. Bigay mo yung panahon mo sa Diyos. Hallelujah! Isa kang pagpapala sa iyong pamilya. Isa kang pagpapala sa iyong pinagtatrabahuan. Kaya ngayong tanghali, kapatid, idideklara natin yung katagumpayan at yung sunod-sunod at yung tuloy-tuloy natin paglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Yes, Jesus.
laban na matatapos lang ang taong ito. Buwan ng January, haharap na naman tayo sa laban. At gusto ng Panginoon, maging matagumpay tayo. Maging matatag tayo sapagkat ang gusto ng Panginoon, lagi niya tayong pinagtatagumpay sa laban ng buhay. Yes, Jesus. Pagsunod ay manatili sa puso, hindi lamang sa isipan. Na ikaw lamang, Panginoon, ang susundan. Na ikaw lang, Panginoon, ang lalakaran. Kaya sa panghaling ito, hayaan mo nga po, Panginoon, ang bawat isa na patuloy na nagtitiwala sa iyo. Patuloy na ikaw ang inaasam ng kanilang puso. Ay patuloy
patuloy, Panginoon, na may itataas ka sa kanilang buhay. Samahan mo nga po kami, Panginoon. Hindi lamang po sa laban ng mundo ito, kundi sa mga susunod pang hamon ng buhay. Marami ba mga pagsubok, marami mga kaganapan, pero Lord, nagtitiwala kami sa iyo, sapagkat ikaw ang Diyos na may akda ng aming buhay. Ikaw ang pasimula at ang katapusan. Ikaw lang, Panginoon, ang may-ari ng buhay ng bawat isa na dapat namin gamitin sa kapakinabangan. And Lord, mula sa araw na ito hanggang sa mga susunod na panahon, ikaw lang, Panginoon, ang patuloy namin itataas, pupurihin at tatakilahin. At ang bawat isa sa lugar na ito ay makakaranas ng iyong presensya, ng iyong pagkilos, ng iyong pag-ibig, at ng kagalakan na tumula sa iyo. Salamat po, Panginoon. Purihin ka at takilahin ka sa kanyang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Sabi ko sa katabi mo, hindi natatapos ang laban ng buhay. Amen. Hanggat nabubuhay, may laban. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ay saya-saya ng buhay. Alam niyo, ang pinakamasayang buhay, yung maglilingkod tayo sa Panginoon. Amen. Ang pinakamasayang buhay, kahit ang Noche Buena mula kagabi, ay tinapay at kapirasong keso, okay lang. Kasi ang importante naman, masaya ang buhay. Woo! Hallelujah! Thank you, Jesus!
Kailangan pa natin ang pinaloob. Yes, Lord, salamat Panginoon sa tanghali ito, Panginoon, na muli kami nagkailunin po ng Pangitaas kasi buhay namin, Panginoon. Lord God, sa oras na ito, Panginoon, sinudulog namin. Ang aming kaloob, Panginoon, ikaw manguna at magpuspos na ito, Panginoon. Lord God, pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, sa bawat trials na kinaharap ng bawat isa, Panginoon. At Lord God, kung paano mo kami pinanalo mula January hanggang December, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, sa taong 2026, Panginoon. Ikaw pa rin ang magmuna, Panginoon, sa buhay ng lahat, Panginoon. Lord God, sa naglaan ng oras at kaloob sa tanghali ito, Panginoon, patuloy na pagpapala ng nagaling sa iyo, Panginoon. Ang ibuot mo sa bawat isa, Panginoon, kaya Lord God, ang katagumpayan ng bawat isa. Ay aming tinataas at binabalik sa iyo, Panginoon, in the name of Jesus. Ayan, may boses na ako, di ba? Amen. Nung Monday, napakwento ko sa inyo. Nung Monday, dapat magpapacheck up lang ako para doon sa aking boses. Para maibalik. Then sabi ko nga, 25, mga ngaral ako. Kaya Monday morning, nagpunta kami doon sa hospital para magpa-check up. Pero ang nangyari, habang nandun kami sa proseso na syempre bago ka check up kailangan may BP. Nung binipi ako ng 190 over 100. Pero wala naman ako nararamdaman. So hindi na ako tinanggap doon sa OPD. Sabi sa akin, emergency na daw ako. So nung pababa naman sa emergency, sabi ng mga doktor doon, sabi, sige, ano ka, i-monitor. So, minamonitor ako, 170, 160, 180, 190. Basta pabalik-balik lang siya. So, sabi ng doktor, ayaw bumaba. Sabi ko, ba't ayaw ba bumaba dyan? Ayaw bumaba, kahit ano na yun, in-inject sa akin, ayaw bumaba talaga nung gano'n. Etong time na yun, sabi na nung doktor, kailangan ko nang i-admit. Amen. At wala pa rin naman akong boses nung talagang wala pa akong boses. Tapos, nung time na yun, sabi, kailangan i-admit. And nung in-admit ako, kaya na doon na nagsimula siya. Nagkaroon ako ng boses, sabi ko, inubo naman ako. Yung grabe naging kubo ko. And yung ubo ko talaga, naging dry siya, naging ano talaga. Sobra yung battle talaga. Pero, nung Monday ko yun, Monday ng gabi, nagka-boses na ako konti. Pagdating ng Tuesday, dumating yung Tuesday, Wednesday yata yun. Basta Tuesday, process ako ng ginagamot. Ang dugo ko akyat pa rin. Pagdating ng Wednesday, sabi ng doktor ako, pwede na daw akong lumabas ng Thursday. Sabi, makakalabas ka na. Pag naging okay lahat, kasi clear lahat ng mga ng mga laboratories ko, maayos lahat. Pagdating ng Wednesday ng gabi, kala ko mamamatay na ako. Kasi nung Wednesday night, nag-CR lang ako. Sabi nung nila nga, may galaw ako tayo. Hindi ako biglang tayo, nakaupo pa ako nung. Nung pag-upo ko, tapos sabi ko, sa CR lang ako. Sila kumakain sila. Pasok ko ng CR. Pagtayo ko talaga, nag-delay ang paningin ko talagang as in, wala na. Talaga nag-blank ako. Pero ang unang-unang pumasok sa isip ko, katok yung pinto ng 2 beses. Kasi nakasarado yung pinto. Kinatok yung pinto 2 beses. Tapos lumuhod ako sa Panginoon. Sa loob ng CR, lumuhod ako. Pag lumuhod, ganyan. Talaga nakatusok, nakababa yung kamay ko, may dextrose ako. Buti hindi nagdugo. Pagbagsak ko ng ganyan, talagang pray ako. Sabi ko, Lord, hindi ako nang tinawag ang Panginoon. At alam niyo ba ang nangyari nun, pagka
pagkatapos, wala na akong alam. Nagulat na lang ako, nandun ako sa higaan, sinasampal-sampal na nila ako. Tapos talagang yung kamay ko, hinawakan na nila talaga. Kasi wala na, nakaganon na daw yung kamay ko, nakabaluktot at nakangiwit daw yung bibig ko. So, ibig sabihin stroke. Amen. Kaya nakita, di ba, may iba ang bibig ko ngayon at ang kamay ko ay nakabaluktot. Kapag una mong tinawag ang Panginoon, siya ang bahala sa buhay ko. Noong time na yun, talagang sabi ko, napakabuti ng Panginoon. Kasi naririnig ko sila. Nung nagkaroon ako ng vision, naririnig ko sila, hindi ako makapagsalita, hindi ako makakilos. Ang level of consciousness ko bumaba. Ako mismo nakakasabi ko, bakit hindi ko magalaw yung kamay ko? Hindi ako makapagsalita. Gusto ko sumagot kasi nagtatanong. Naramdaman ko, dumating si Divine, dumating sila Kevin, sila Sol, sila Pijo, sila Bilin. Nagdatingan sila noon. Pero yung ano ko, hindi ako makapagsalita. Tapos tinatanong nila, ano ba nangyari? Ako sumasagot, pero hindi nila ako naririnig. Yung para bang, multo na ba ako? Ganun parang multo na ba ako na hindi nila ako naririnig. Pero nagsasalita ako. Pero nung time na yun, sabi ko, Lord, ikaw ang may-ari ng buhay ko. At ikaw yung gagawa sa buhay ko. Nung time na yun talagang, sabi ko nga, kung katapusan na ng buhay ko, sabi ko siguro naman nakagawa naman ako. Kasi Sunday, nakagawa ako ng Monday, Tuesday, Wednesday. Talagang okay naman, sabi ko naman. Lord, ikaw ang bahala. Pero alam niyo ba, nung kinangusap ako ng doktora, sabi niya, hinawakan ako sa kamay, nararamdaman mo to. Sabi ko na, sabi sa akin, dumilat ka. Mami, dilat ka. Bibigat ako ng ganyan, tapos kumikit ulit. Kasi hindi makain talaga. Pag dilat siya, biglang pito. Talaga mabigat yung katawan ko. Tapos yung kamay, sabi niya, hinawakan niya ako sa kamay. Ito, nararamdaman mo. Oo, sabi ko gano'n. Kaliwa, sa paa, pati sa kaliwa. Taas yung dalawang paa, taas. Naramdaman ko na siya. Amen. Yung power of prayer. Napakabisa. Kasi nung time pa lang nakita ko sa CR, nag-ano na agad sila na pray. Diba? Siguro kung nakita nyo doon sa GC natin, yung picture ko, walang itsura ko doon. Yung ko itong mga to, nakataas pa damit ko, nilagyan ako ng, kasi inano agad yung ECG sa akin. Baka daw kasi stroke na with sa puso. Pero, nung time na yun pala, bumaba ang BP ko. Nag-100/70. Sa mga normal, sa mga kabataan, okay pa yun. Pero sa akin, sa edad ko, hindi na siya normal. So, kaya nung nag-170, nag-collapse ako. So, yun ang lagi natin tatandaan. Kasi ang ano naman ng high blood and low blood, iisa yung symptoms. Kaya, lang tayo, hanggat maaari, maglingkod na tayo sa Panginoon. Huwag natin sayangin yung buhay natin. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan. Kasi kung nung Sunday lang, magkakasama tayo, diba? Baka mamaya, ngayon, hindi nyo na pala ako kasama. Diba? Kaya, ang maganda talaga is, na gumagawa tayo sa Panginoon, ginagawa natin yung the best natin, kasi baka dumating yung time na hindi na pala natin kaya pang gumawa. Kaya nakita ko nga yung sarili ko, sabi ko, kung nangyari pala yun, tataon pala nun. Malamang, nakaupo na rin ako sa isang tabi dyan. Hindi niya na ako maririnig, hindi niya na makakita yung boses ko na yan. Pero salamat sa Lord, mabuti ang Panginoon. Talagang gumagawa siya sa buhay natin. And eto pa yung nakakatuwa. Sa MaxiCare, ang inalaw lang doon sa sakit ko is 65,000. 65,000. Pero, ang nangyari, pumasok yung PhilHealth ko na 17,000 at ang bill ko, naging bill ko na lang sa ospital is 52,000. Diba, tinanggal ng PhilHealth yung 17,000 dahil kung hindi, babayaran namin yung excess. Pero alam niyo ba, magkano lang binayaran namin sa 52,000? 1,200. Napakabuti ng Panginoon. Kaya, tayo lang sabi niya, o tayong matakot sa gagawin ng Diyos sa buhay natin. At laging meron siyang gustong patotoo sa buhay natin. Kaya, tuloy-tuloy lang. Minsan mahirap, minsan nakakapagod, minsan nakakatakot. Pero basta magtiwala lang tayo sa Panginoon. Nagtiwala lang. Ito naman yung talagang natin, laban ng buhay natin. Laging nagtitiwala sa Panginoon. Kaya, lahat, sabi nga, tuloy ang buhay. Ang natin sa December 28, may gawain tayo, January 1. Umaga tayo dito sa January 1 and hapon doon sa Harmony 2. And sa January 16, overnight prayer natin. January 18, anniversary sa lugar na ito. Anniversary, pang ilan na tayo doon? 9? 10?
10 years na? 9 years. 9 years ano? Sino nakakaalam? Pang ilang taon na tayo dito? Pang 10 na? Pang 10 na pala. Pang 10 year na natin dito. And tapos sa 1920, meron tayong planning. Yan, planning natin. And yan, nakausap ko si Pastor Agad kanina, January 31 pala ang anniversary ng Batangas. So, sunod-sunod talaga ang gawain natin, kaya tuloy-tuloy lang. Sa Sabado po, anniversary ng Cake Shepherd. Kaya yung mga gustong sumama, gustong maging kaisa, doon sa anniversary na yun ay pagbigay alam nyo lang po sa amin para sama-sama tayong ipunta doon. So, yun lamang po, tinatawagan ko si Belen para sa ating closing prayer. Si Pastor Agad pala. Sige pa tayo lahat po kayo. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Lord, marami po kaming dapat ipagpasalamat ngayon, Lord. Patuloy po kaming humingi ng lakas at katinumpayan lagi, Panginoon, na mag-umapaw, Panginoon, ang iyong banal na presensya sa amin, O God, upang patuloy namin maranasan po, Panginoon, ang diwa ng pagsamba, Panginoon. Lord, kayo po, Panginoon, ang siyang pinagkakatiwalaan namin ng lahat ng bagay sa buhay namin, Panginoon. At patuloy po, Panginoon, na ang kabutihan mo ang patuloy na maitaas sa aming buhay. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isang narito. Kaya po, Panginoon, tinataas ka namin lagi, tinasasalamatan at tinadakila. Amang banal, salamat po sa buong taon, sa blessing na naranasan namin, Panginoon. Lalo pa, Lord, sa darating po, Panginoon, na panibagong taon, O God. Lord, patuloy mo kaming dalhin, Panginoon, sa mas malalim na relasyon sa inyo, Panginoon. Sa mas malalim po, Panginoon, na pagkilala at pagkaranas, Panginoon, ng iyong banal na presensya. Patuloy niyo din po kami, Panginoon, dalhin lagi sa pagpapakumbaba at patuloy kami, Lord, na makapaglingkod ng tuloy-tuloy, Panginoon, sapagkat wala na kami ibang aasahan, Panginoon, kundi ikaw lamang. Kaya, Lord, patuloy mo po, Lord, ang pagpalain ng bawat isang narito. Maraming salamat po, Panginoon. Jesus, duwalhatiin ka at nagilain in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Bago po ako mag-benediction, special prayer sa ating pong kapatid na yung mga buhay na kanya pong iwan na nakagurog ito sa court o ito sa Lubete, Panginoon, naninigluhod po ako. Hindi nawala ng kabuluhan ang buhay ng aming kapatid na si Brother Nelly. Panginoon, dalangin ko, Diyos, yung lahat ng mga naiwan ay makita yung ginawa ng kanyang magulang na paglilingkod kahit may isip panahon lang. I-provide mo ang pangkalibingan, Panginoon. Din sa lahat, ikaw po yung Diyos na siyang patuloy na tumagitna upang makita ang inyong kapangyarihan. Special prayer din po kay Sister Ivy na ito na pumapasok na yung January na ito po ata ang kabubuwanan niya. Hawakan ko po yung sanggol sa kanyang sinapupunan. At dalangin ko, lumabas ito ng mapayapa, maging katawan ni Sister Ivy, maging matusok, at higit sa lahat ng mga payapa ang paglabas ng bata. Salamat po, Ama. Hindi dito natatapos. Sabi nga, Panginoon, tuloy-tuloy lang ang paglilingkod. At hindi natapos lang kami mamena. Habang lumalakad ang taon at may hininga kami, magpapatuloy kami. Salamat po, Diyos. Hindi lamang mga kapatid na nangangailangan pagdalangin, maging lahat ng nandito. Lord, I declare, ito na ang simula ng kanilang pag-aapoy sa kanilang paglilingkod. Maging ang lingkod mo na uuwi doon sa lugar ng Malolos. Ingatan mo, Panginoon. Salamat maging sa buhay ni Pastor Rasali. Napakabuti mo, Panginoon. Kulang na kulang ang aming panahon at buhay para ibayan, Panginoon. Panginoon, ngayong taong ito, aking ang dinideklara. Dinideklara ko, Panginoon, wala nang mauospital. Wala na. At higit sa lahat, magiging malakas ang pangangatawan. At higit sa lahat,
magtatagumpay. Salamat po, Panginoon, sa tanghaling ito. Hayaan mo lumabas sa akin labi, pag-ibig naman na walang kapantay at ang basbas ng Panginoon. Sumatin lahat. God bless you. Maligayang Pasko sa Panginoon.